Amen. Glory to God. Thank you po sa ating mga worshiper. At ang pag-uusapan po natin sa buong buwan ng January. Sabi mo ulit sa katabi mo, Happy New Year. Baka hindi mo pa kasi nabati yan. Amen. Talagang ang Diyos, unang araw pa lang ay pinupuno na tayo ng magaganda at mabubuting bagay. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mawawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy tayo sa Panginoon. Amen. At meron po tayong 4 na marks na pag-uusapan ngayon. Si Mark Sahagon, si Mark Ataysa. 4 yon. Si Mark Openya. Okay. At si Marcolin Kekbat. Ayan. Pag-usapan natin sila. Hindi po. A marks of a true worshiper. Amen? So number 1, ang unang mark na ibinigay ng Lord sa atin, a true worshiper is thanking God. Ayan. Akala po natin noon, pagka sinabing worship, ay ang pagtaas ng kamay o pag-awit. Paano po yung mga hindi marunong umawit? Pag hindi sila marunong umawit, hindi sila worshiper. Tama ba? Hindi po. Tanongin mo yung katabi mo, nagpupuri ka ba kay Lord? Sa kabila, tanong mo, nagpasalamat ka na ba kay Lord? So if you are thanking God, then you are a true worshiper. Amen? Tingnan nga natin, Hebrews 12:28. Ayan, basahin natin. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, hawakan mo sa kamay yung katabi mo, sabihin mo, let us be thankful. Kung wala kang katabi, hanap ka ng katabi. And so, worship God acceptably with reverence and awe. Oh. Amen. Kailangan pala ang isang tunay na Kristiyano ay mapagpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. We should be grateful. Amen. When we worship God, it is not just because you know how to sing, you know how to play instruments, you are serving Him of your talent, you are giving your time. Hindi po. Pag sinabi pa lang worship, kung kayo po ay nakapag-P dito na, worship is a part, service, kapag naglilingkod ka kay Lord, ay part yun ng iyong pagpupuri sa Kanya. At alam niyo po, isa sa pinakamasarap, sabi mo sa katabi mo, isa sa pinakamasarap na papurihan ng Diyos ay sa pamamagitan ng iyong buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Gigilin mo siya. Yung buhay po pala natin ay isa pala yaang pagpupuri sa Diyos. So kaya pala, ang isang tunay na Kristiyano, tinitingnan niya, iniingatan niya, ang kaligtasan na tinanggap niya mula sa Panginoong Hesukristo. Pamula sa pag-iisip, sa laman ng kanyang puso, sa kanyang mga sinasalita, maging sa pananamit, sa mga kilos, sa karakter, sa kanyang gawa. Nagre-reflect, ito ba ay kapurihan para sa Diyos? Amen. Kaya po dapat, ang basihan natin na mga bagay na ipamumuhay natin ay walang iba kundi ang Kanyang salita. Alam niyo po sa ngayon, ang dami na pong gumagamit ng mga Bible verses. Sa totoo lang po, kahit mga scammer, gumagamit ng Bible verse. At dahil yung iba, pagka nakitang Word of God, hindi lahat. Meron talagang
Yun ang kanilang trabaho at ginagamit nila ang salita ng Diyos. At ang nakakalungkot nga ho sa ating bansa ay, hindi ko nga nilalahat, pero parang hindi na kasi magandang tingnan yung mga nag-share tapos may kasunod na envelope. Tanong mo yung katabi mo, nagbibigay ka ba? Minsan po may nakasakay ako, di ba nakwento ko na, tinanong ko sila, sino po ang pastor nyo? O yung mga namimigay ng kasi nagsishare kahit sa jeep. Dati sa bus ko lang na-encounter, ngayon pati sa jeep. Baka sa susunod, pati sa angkas meron. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka. At hindi ka manlilimos. Hindi ka manghihingi. Hindi ka mangungutang. Kundi ang gusto ng Diyos sa'yo, pinagpala hanggang sa huli. Pinagpala hanggang sa generation, up to your generation. Amen. Hindi ho tayo manghihingi. Sabi mo sa katabi mo, mamimigay tayo. Kaya sabihin mo, pahingi. Alam niyo po ba na kapag tayo pala ay nag-worship kay Lord, we are giving Him honor. Yun yung worship. Ino-honor natin siya, At we are giving Him honor, we are giving Him respect, giving Him reverence. Pinupuri mo siya, talagang you are giving the best honor that no one on earth can be given. Kaiba yung papuring binibigay mo sa Kanya. Pero alam niyo po ba, isang nireveal ng Lord sa akin, when you honor God, God also honors you. Akala natin, pagka pinupuri natin ang Diyos, siya lang napapapurihan, pero ino-honor din pala ng Diyos ang papuring ibinibigay mo sa Kanya ng buong katapatan at buong puso. Sabi mo sa katabi mo, ino-honor yan ni Lord. Tinatanggap, katanggap-tanggap sa Kanya yon. Sino dito napili na mga minsan nagpili kang guest speaker? Ay, hindi pa? Wala? Guest lang. Kapag po napiling, halimbawa sa school, di ba? Kaya ka pinipiling speaker, for example, meron kang na-achieve. Siyempre, kaya ka nga piniling speaker para meron kang maging inspiration and encouragement. Alam naman kunin kang speaker, tapos ikaw ay bulakbol. O, hindi. Tunay yung katabi mo, bulakbol ka ba noon? Masipag ka na ngayon. Amen? Kasi wala na yung noon. So kaya po sila napili para magbigay encouragement, inspiration. At alam niyo po ba na ang na-honor o tinatawag na napaparangalan ay walang iba kundi yung school na pinanggalingan mo. Siyempre kasama yon. But at the same time, ino-honor, it's also your privilege. Sabihin mo sa katabi mo, privilege mo rin yun. Di ba nakaka-proud kapag ay ako yung napili? Kaya alam niyo po, sa Panginoon, pag pala tayo nagpupuri sa Kanya, privilege pala yun. It's also an honor to worship the Lord. Amen? Hindi ho lahat ng tao nagpupuri sa Diyos. Yung iba nga nag-curse pa. Yung iba, minamata pa ang Panginoon. But praise God, sabi mo sa katabi mo, salamat talaga sa buhay mo. Gigilin mo talagang salamat. Magkasama tayong nagpupuri sa Diyos. Amen? Napakasarap na makikita mo lahat nagpapasalamat sa Panginoon. It is our privilege and honor to worship Him. Kapag ka ikaw na imbitahan sa bahay ng hari, anong magiging response mo? Ay,
ay hindi ako pupunta dyan kasi exclusive ako eh. Di ba ganun? Hindi siguro. Baka pag ikaw naimbitahan, number 1 ka agad na magsasabing, ay, salamat po sa invitation and I am honored to come into your house. Amen. Sino ditong gusto makapunta sa bahay ng mga hari? O, ano lang yun, ha? Katiting pa lang yan ang titirahan mo sa langit. Amen? Amen? Ikaw ay nasa kingdom mismo ng Diyos. You're already in the kingdom. Pero talagang kapag ka napipili ka, you are also honored. But the thing that I want to say, kapag pinupuri mo ang Diyos, ino-honor niya din ang papuri mo sa Kanya. Especially when your worship and your praise to God is filled with thanksgiving. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpasalamat na lang tayo palagi. Amen. Always. Kahit may kahirapan, anong gagawin? Magpasalamat pa rin sa Diyos. Hindi dahil nahihirapan ka, kundi pasalamatan mo, Lord, I know you are doing greater things. Alam ko, Panginoon, may solusyon na to eh. Sino-surprise mo lang ako, binibitin mo pa lang ako. Amen. So it is a respect, it's an honor for a true worshiper when we worship God with gratitude. Kaya po dapat ang tunay na papuri galing sa puso. Sabi mo sa katabi mo, mula sa puso. Kasi alam niyo po, hindi ho malilingid sa Diyos ang laman ng ating puso. Hindi nalilingid kung tunay ka ba talagang nagpupuri sa Kanya. Naalala ko, choir member kami. Alam niyo yung kantang papuri sa Diyos. Diba, ganun. Tapos di ba may solo doon? Ganun yung solo nun. Pagka kinakanta na po yun, inaabangan namin ang pagkakamali nung nagsosolo. Kasi alam namin pag nagkamali siya, pipili ng bago sa susunod na linggo. Tapos basta hahanapan namin lagi yun ng para pag-usapan. So ibig sabihin, pwede kang umawit sa Diyos nang hindi totoo sa puso. Kasi nagawa ko po yun eh. Naranasan ko po yun. Pero ngayon na ikaw ay isang tunay na nagpupuri sa Diyos, alam na alam po ng Lord ang laman ng ating puso. Amen? Sabi mo sa katabi mo, purihin natin si Lord. Bakit? Sabi ng John 4:20. Tingnan po uli natin ang ating verse. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. Our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Yung babaeng Samaritan, woman, ang sabi niya, sino nagturo sa kanila? Yung kanilang, may lumabas. Ancestors. Tinuruan sila na kanilang mga ninuno kung paano magpuri sa bundok. Kaya pag naaalala ko, ako'y namumundok din. Totoo po yung maakyat kami sa bundok para daw sabihin, nandun ang tunay na pagpupuri. Pumapasok pa kami sa mga kuweba. Ikaw din? Tawa ka ng tawa. Yung kuweba na pagka hindi ka nakalabas, makasalanan ka. Kaya bago pumasok doon, grabe yung paghingi namin ng kapatawaran. Eh, ikaw pa naman, niloloko mo rin yung sarili mo. Eh, ba't ka papasok doon? Paano ko? Para lang patunayan na wala ka ng kasalanan? Di ba parang ang hirap talaga ng tao? Pero dahil yun ang naituro, hindi ko sinisisi ang ating mga ninuno. Amen. Sabihin sa katabi mo, wag natin sisihin. Nabiktima din po sila ng kasinungalingan ni Satanas. At sabi ng babae, tinuruan kami magpuri sa bundok, kayong mga Jews, ang kiniklaim nyo, ang place kung saan kayo magwa-worship, sa Jerusalem.
Okay? Kasi doon yung kanilang place of worship. Sabi mo sa katabi mo, saan ang place ng worship mo? So kung walang bundok, paano na lang yung mga walang bundok? O ay di sasabihin ng mga taga-dagat, ay tinuruan kaming manalangin sa dagat. Verse 21. Ito ang sagot ni Jesus. Woman, believe me, a time is coming when you will worship the Father not on this mountain, nor in Jerusalem. Paniwalaan mo, sabihin mo sa katabi mo kung woman yan, woman. Kung lalaki yan, sabihin mo, man. Baka naman tawagin mo ring woman. Maniwala daw tayo, manampalataya daw tayo na darating ang panahon kung saan pupurihin mo ang Diyos, hindi sa bundok o kahit hindi sa Jerusalem, pero saan? O, di basahin natin ang kasunod. Saan po? Sinagot ba doon? Sinagot? Ayan. Ang sarap pong magbasa ng salita ng Diyos. Ngayon, pag hindi pa natin naunawaan sa unang basa, basa uli. Pag hindi mo pa rin naunawaan, basa ka pa ng marami. Yung previous chapter, ayan. Yung nauna, kasi baka nandoon yung dahilan. Kung wala pa rin doon, basahin mo yung kasunod. Okay? Kung wala pa rin doon, basahin mo buong Bible. Meron po yan, may sagot ang Diyos dyan. Alam niyo po, nung una pa lang akong mananampalataya, katulad niyo rin ako nung iba sa inyo na sa halip na maliwanagan, naguguluhan. Sabi ko, simple lang sa Katoliko to eh. Diba? Pag sinabing amen, uwi. Luhod, tayo, uwi. Magbasa ka ng mga salita ng Diyos, simple lang. Pero dito, bakit parang ako nahihirapan? Minsan, pag binasa mo pa ang King James, lalo na akong hindi ko naintindihan. Pwede namang you, ba't ginagamit yung the? Daw, di, art. Die. Diba? Hindi ko po alam, may nangungusap pala sa puso ko. Ang sabi ho ay, isulat mo ang verse na hindi mo maunawaan. Ganun lang. Sabi ko, hala, parang may naimik. Wala naman. At magmula po noon na, sabi ko nga, ay, hindi ko nga ito maunawaan. Inistartan ko pong isulat yung mga verse na hindi ko naunawaan. At alam niyo po ang maganda, hindi ho ako pre-measure ng Holy Spirit na maintindihan ko. May mga verses talagang hindi ko agad maintindihan. Then later on, hala, nababalikan ko yung nailista ko. Parang naisulat ko to. Ito pala ang ibig sabihin nun. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, maglista ka lang. No mga verse na hindi mo nauunawaan ngayon. Because the time is coming. The Lord is going to reveal it to you. Mas mahirap naman po ngayong maghanap sa internet kung ano ang meaning. Ngayon po, mahirap nang mag-rely kay Google. Meron pa ngayong nagpipreach sa internet, AI. Tanungin niyo nga ako kung tao ako, Pero the time is coming, hindi nyo ma-distinguish unless you have the Holy Spirit in you. Yun ang kapangyarihan ng mga believers in the last days. You have the power of the Holy Spirit to determine which is for God and which is not for God. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad tayo ngayon. Nandito tayo. May banal na espiritu kang kasama. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. So kaya po, sabi ng kasunod na verse, you Samaritans, tingnan mo sabi ni Jesus, kayong mga Samaritan, nagpupuri kayo sa mga bagay na hindi nyo alam.
You worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Verse 23. Yet! Oh, ayan na. May sagot ba yung tanong natin kanina? Ha? Nasagot kaya? Nasagot po ba? Ha? Ang tanong, saan na magpupuri kung hindi sa bundok, kung hindi sa Jerusalem? Sana! Ano po ang sagot? O, sabay-sabay. Masarap din, sabihin mo sa katabi mo, sabay tayo magbasa. Okay, 1, 2, 3. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers that the Father seeks. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na pwede palang, hindi ka na pumunta sa church. Kasi ito po minsan ginagamit na nagpupuri naman ako kahit nasa bahay. Ay talaga naman ganun talaga. Dapat nga kahit nasaan ka, ang buhay mo, nagbibigay papuri kay Lord. But the Lord is telling us, we worship in the Spirit and in truth. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, we worship God in spirit and in truth. Kasi nga ho, yung pong sinabi ni Jesus kanina, hindi niya sinabi dun sa Samaritan na hindi sila marunong magpuri. Ang sinabi niya, marunong kayo, nagpupuri kayo pero hindi niyo kilala ang inyong pinapupurihan. Tanay mo yung katabi mo, kilala mo ba ang wino-worship mo? Mm-hmm. You know, when we learn to worship God, and it is freely from our heart, it builds your life and brings you into a closer relationship with God. Kapag po pala tayo ay tunay na nagpupuri sa Diyos mula sa ating puso, mas lalo ka napapalapit kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, mas close ka na kay Lord. Amen. Ikaw na yung dati, ang Diyos ang hanap sa'yo. Ngayon sabi mo, hindi Lord, ako na ang hahanap sa'yo. Saan ba ang presensya mo? Ikaw ang humahanap ng lugar kung saan mo ma-acknowledge my presence of God dito. And I want to say, I want to praise God. I want to worship Him. Amen. Hallelujah. Yung paa mo dati, sabi ng Bible, yung mga paa ng mga wicked, ay nagmamadali patungo sa kasalanan. Pero ngayon, ikaw nagmamadali ka saglit. Saan ba ang presence? Saan ba ako makakapagpuri kay Lord? Sa spirito at sa katotohanan. Amen! Amen! Sabi mo sa katabi mo, congratulations! You're a true worshiper. So worship. Kaya madalas dito pagalitan, worship team. Alam niyo kung bakit? Pagkatapos tumugtog, pagkatapos kumanta, wala na. Pagkatapos sumayaw, nasaan? Ganun lang ba tayo mag-worship? Through songs? Through playing instruments? Pero ayaw mo maging close kay Lord. Ayaw makinig ng word. Yung mga usher, pag dating lang ba o pag-uwi? Lahat yata ng ministry Kaya nga finance, hindi pwedeng nagwo-word na nagbibilang. See, you can serve God. That is your part of serving the Lord. Pero the most serious is, are we worshiping Him through our service? Amen? Kapag ba tayo naglilingkod sa Diyos, nagbibigay ba yun ng papuri sa Kanya? Or gusto lang natin gawin yon sa multimedia, sa lahat ng aspeto ng nasa church. Sabi mo sa katabi mo, mas mahalin mo ang Word. Mas mahalin niyo po ang Word of God.
ang pagsayaw, pagkanta, pagtugtog, paglilingkod, multimedia, prayer and fasting, avenue po yan ng iyong paglilingkod sa Diyos. Pero pinakamahalaga ang salita ng Diyos. Amen? And that's giving you to stay so much closer to God. Nagiging mas close ka kay Lord. Tingnan natin Isaiah 29:13. Worship God with our action as well. Bakit? Ano po ang sabi ng verse? Sige, 1, 2, 3. The Lord says, "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught." Sa totoo lang po, kung babasahin natin ang Bible, ang Lord, talagang may itinalaga silang mga worshiper na sila. Yun talaga yung kanilang mga trabaho. But doesn't mean that hindi na sila, na yun lang ang gagawin. Ang gusto na Lord na papuri. Kasi anybody can honor with mouth or with lips. Ibig sabihin, yung service na ginagawa natin. But yung heart are far from God. Kaya kung maglilingkod tayo sa Lord, sabi mo sa katabi mo, nakikita ni Lord ang puso mo. Gaano ka kaseryoso sa paglilingkod sa Kanya. So maglingkod po tayo. Let's worship Him. Not just simply by serving Him with our talents. Kundi, sabi mo sa katabi mo, let us enter to the Holy of Holies. Pasukin natin. I-desire mo. Amen. Na Lord, hindi lang ako panglingkod, kundi talagang mas magustuhan ko, mas sabi mo sa katabi mo, puspusan. Yung iba na pupuspos ng ano? Sabi mo sa katabi mo, puspusan ng kabanalan. Puspusan ng pagpupuri sa Diyos. Ibigin natin ang Diyos ng lalo at higit sa lahat ng bagay. That's the Word of God. Amen? Kaya kung tayo ay magpupuri sa Lord, kapag ka kaya pala yung mga pagka nagpupuri ka sa Diyos ng may pasasalamat sa puso, nawawala yung pagiging reklamador mo. Ba't dito ako nakatingin? Pero dito nag-amen. Amen. Kasi nga, pagka ang puso natin ay punong-puno ng pasasalamat, yung mga reklamo, walang lugar sa puso mo. Amen? Kaya tayo ay nagiging mapagpasalamat. Kaya sabi mo sa katabi mo, a true worshiper is thanking God always. Number 2, a true worshiper recognizing God. Okay, nare-recognize niya ang Diyos. Nung tayo daw po ay ma-born again, yung ating spirit ay na-recreate and we were immersed into the Lordship of Jesus Christ. Ibig sabihin, nang ma-born again ka, sabi mo sa katabi mo na ma-born again tayo. Na-immerse tayo kay Jesus. Ano ibig sabihin? Di ba si Jesus, palagi natin sinasabi, pumapasok sa puso ng tao. Abay, gaano kaliit si Jesus sa puso mo? Pero kahit na yun yung illustration, ang katotohanan, kapag pumasok si Jesus sa puso mo, ikaw mismo ang nalulunod sa presensya niya. Ikaw yung nalulubog, nasasakupan ka ng Panginoong Hesukristo. Sabi mo sa katabi mo, nalulubog man ako sa presence ni Lord. Kaya ngayon, yung dating ikaw, hindi na makagawa sa buhay mo. Kasi nga, napuspos ka na ng kapuspusan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang nangyayari ngayon, ang nagmumove sa'yo ay walang iba, kundi ang kalooban ng Panginoong Hesukristo. Basahin natin 1 Corinthians 6:17. But whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. Before I
bago ko to basahin. Can I have Matthew 15:7-9 then? Matthew 15. Basahin natin. 1, 2, 3. You hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Amen. Ezekiel 33 verse 31. 1, 2, 3. My people come to you as they usually do and sit before you to hear your words, but they do not put them into practice. Their mouths speak of love, but their hearts are greedy for unjust gain. Ayan, mag-ingat po tayo. It's the word of God. Amen. So number 2, a true worshiper is recognizing God. So nung mabuhay again tayo, napalitan na yung dating ikaw. Kaya nga 2 Corinthians 3:17, di ba? A new creature has come. Dati kang nakakatakot na nilalang. Nakakatakot yung tawa ko. Pero tingnan mo na ngayon yung katabi mo. Sabi ng Bible, now you are fearfully and wonderfully. Yung pag may nakakakita na sa'yo, nagigiliwan na sa buhay mo. Amen? Nakaka-bless ka, sister. Nakaka-bless ka, brother. Ano bang nilagay mo sa pisngi mo ngayon? Sabi na isa, piyari lang yan. Yung isa nagkuskus na. Hindi, glory ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, the glory of God is upon you. So literally, when we were born again, we were joined together in Christ. Ilagay niyo po ito sa inyong puso. Huwag sa isipan, sa puso. Nang ma-born again tayo, ibang-iba ang buhay na meron ka. Ibang-iba ang buhay na pinagkaloob ng Diyos sa'yo. Hindi buhay ng mundo, kundi buhay na makalangit. That's what you have now in Christ. Kahit nandito ka sa mundo, ang buhay mo nakaset na doon. That's why you receive the eternal life dito pa lang. Hindi pagka na... Ang death, ang meaning ng death ay ano? Alam niyo po meaning ng death? Okay, number 1. Assignment niyo ito. Death means separation. Kaya nga sabi pagka namatay, nase-separate yung kaluluwa at yung body. Meron bang patay na umiimik pa? So, ibig sabihin, sinong umiimik? Oo nga, buhay. Sino sa buhay? May patay na nasasaktan. Abay, kaibang patay yun. Kung patay na, naaray pa. Binaimbelsa mo na, aray. Wala na. So, ibig sabihin, yung life that you have now is eternal life in Christ Jesus. You will never suffer death. Death is yung eternal damnation. Ang meron ka ngayon ay eternal life. That is salvation. Kaya wala kang dapat ikatakot kung ma-separate man tayo dito sa mundo, hindi ka naman na ma-separate kay Lord. Amen! Excited nga tayo eh. Iba nga pagka pinag-uusapan yung rapture, ayaw. But that's the reality. One day we will come on that and we will face that. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ready ka ba? Philippians 3:3. Why a true worshiper is a person who recognizes God. Nare-recognize mo o nalalaman mo kasi 'di ba sabi nga nung John 4:22 sabi ni Jesus, kayo hindi niyo kilala kung sinong pinupuri niyo, pero tayo, amen, sabihin sa katabi mo, kilala natin. Yung wino-worship natin. Amen! Mahirap na kung kani-kanino tayo noon, nagpupunas. Ito ba nakakatawa, pero ginagawa talaga natin, no? Nakapila. May cross doon yung nakahangat.
paalang, tapos hahalikan mo doon. Tapos yung mga bata, iniaakyat. Kaganda na. Yung may mga uhog-uhog na bata, pinapahalik doon. Ginawa natin yan, di ba? Hindi naman natin alam kung totoo yun. But praise and glory to God. Ngayon, kilala mo na ang pinupuri mo. Amen! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hindi niya kailangan na maging rebulto dahil siya ay buhay! Hindi niya kailangang ma-picture siya sa isang, ano yun, sabi nga ni Obed, yan, si Obed yun. Sabi niya, tita, nandito si Jesus. Kinakabahan ako kasi di ba yung mga ganun. Sabi ko, nasaan? Ito, halika. Dinala niya ako sa pintuan ng kwarto ni Mama Eds. Kasi meron doong picture ng Divine Mercy na hindi yan si Jesus, artista yan. Totoo naman eh. Yung mukhang yun, mukha na artista yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi si Jesus yan. Alam niyo po ba na yung gumaganap ng Jesus sa yung mga movie, ano yan, yung Passion of the... Nag-give siya ng statement kasi siya na yung, sabi niya, hindi ako yung Jesus. I just portray Jesus. Pero dahil sa movie na ginawa na yun, parang nabigyan ng buhay yung pagkatao ni Jesus eh. Kung sa movie, nabibigyan ng buhay yun, dapat mas higit sa ating mga Kristiyano, nabibigyang buhay ang pagkabuhay ni Jesus Christ. Ikaw mismo na personified si Jesus dahil siya nakikita sa'yo. That's why we should recognize a true worshiper is a worshiper, a person that recognizing God. When we worship God, it's not the way you want to worship Him. Yung iba, ganito na magburi sa Kanya eh. Ito, the way I worship Him. Hindi po, dapat pala, we worship God how He wants us to worship Him. Paano ba ang gusto ng Diyos na buhay paglilingkod mo? O ang ginagawa mo lang ba ay dahil sa ito yung gusto mong paglilingkod sa Kanya? But the Lord is honored kapag ka ang ginagawa mong paglilingkod o pagpupuri sa iyong buhay ay yung nais niya. Amen? Amen. His will. Paano ang kalooban niya. That's the person we can worship. That's how the person can worship Him in spirit and in truth. Again, in spirit and in truth. Why in spirit? We are in Him and He is in us. And why in truth? Kasi nga may tinawag na false worship. Yung mga itinuro sa atin na hindi na isulat sa Biblia. Anything that is not taught us by the Word of God, then meaning that is not from God. Okay? That is vain worship. So number 3. Okay, number 1 is thanking God. A true worshiper. Number 2 is recognizing God. And number 3, a true worshiper is understanding the Lord or understanding God. Baka naiisip nyo. Ibig sabihin dun sa number 1, a true worshiper always thank God. Number 2, you recognize God. Number 3, you understand God. Yung understanding is different from knowing. Kasi marami pong nakakakilala sa Diyos, they know God. Pero yung iba, nalaman lang nila pero hindi nila naunawaan ang Diyos. Ang gusto nila sila unawain ng Diyos. Ganyan ka ba dati? O hanggang ngayon? Di Lord, unawain mo muna ako. Alam niyo po, nang ma-born again ka, the Lord gives you the capacity also to understand His will, His ways, His plans. Ipinaalam na nga sa'yo ng Diyos ang kanyang plano. Hindi ka namang huhula. Lord, ano kasunod natin?
alam mo maganda ang kapupuntahan ng buhay mo. Alam mo, nadaan ka sa trial, pero anong dulo noon? May victory. Minsan nga ang victory kasama mo na eh. Hindi mo lang kasi nauunawaan. Alam niyo po, sa testing ng buhay natin, ang katagumpayan, nandyan na. Minsan nauna yan. Ang problema, hindi mo tiningnan. Kasi nag-focus ka doon sa problema. Sabi mo sa katabi mo, focus ka kay Lord. Amen? Pagka ikaw ay may sakit, huwag ka mag-focus sa sakit at karamdaman. Kasi wala ka naman sakit. Pag ikaw ay naubo, wala kang sakit, may ubo ka lang. Pag ikaw ay may lagnat, wala kang sakit. Tumaas lang ang iyong temperatura. Pero sabi ng Bible, wag mong aabusuhin ang iyong pananampalataya. Kasi yung iba, okay? You need wisdom. Okay? A true worshiper understands God's words or His will sa buhay mo. Doesn't mean na kaya mo unawain ang Diyos ay dahil immature ang Lord. Sino dito yung yung lagi niyang sinasabi, unawain mo na lang yun kasi hindi yun nakakaintindi. Unawain mo na lang siya kasi gano'n na talaga siya. Di ba ang sakit namang pakinggan kung tayo yung sasabihan na, unawain mo na si Pastora Lani kasi mataray talaga yun. Pero alam niyo po, ang Diyos, kaya tayo tinuturuan na maunawaan natin siya, ay para mas makita mo yung ganda ng plano niya sa buhay mo. Para makita mo yung mga bagay na nakaredy niya para sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, understand God. Not because He is immature. Kasi baka tayo ang immature. Amen? So kailangan lumalawak ang ating pangunawa. Tingnan nga natin ang Psalm 138 verse 2. Ano po ang sabi doon? For you have so exalted your solemn decree that it surpasses your fame. Okay. I will bow down toward your holy temple and will praise you. Bakit siya nagpuri sa Diyos? Bakit po nagpupuri yung psalmist? Bakit siya nag-bow down sa holy temple at pinuri niya ang pangalan ng Diyos? Bakit? For your... Ibig sabihin na uunawaan niya na hindi kailanman nagfe-fail ang pag-ibig ng Diyos. Tayo, konting problema, mahal pa kaya ako ni Lord? Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Unawain mo lang, kapatid. Baka kasi hanggang ngayon, puro question ka. May mga taong puro tanong. Bago tayo magtanong, intindihin muna natin. Amen. Kasi meron ka namang ability na inilagay sa iyo ang Diyos, especially when you are born again, your spirit that you have now is the Spirit of God. Therefore, you can understand God's will. Kaya po, ulitin natin, huwag nyo nang gamitin yung bahala na si Lord. Yung iba sinasabi pa, bahala na si Batman. Oh, you know whom you worship. Baka si Batman nga ang ino-worship mo. Ano pa yung sabi nila, bahala na si Superman. It's not bahala na ang Diyos. God is revealing you things for you to walk on, for you to live on. Binibigay niya sa atin ang kanyang salita para maunawaan mo, ito yung magandang buhay mo, ganito mo tahakin, ganito mo gawin. Bakit? Kasi ganito ang ginagawa ko sa mga sumusunod sa akin. Lord, ang hirap. Hirap na hirap po ako, sabi nung isa. Hirap na hirap po ako. Then ano sabi ng Lord? Do not be troubled.
Amen? Alam niyo po, para magawa mo ang para sa Diyos, siya rin ang nagbigay sa iyo ng, Brother Mark, ano nga yan? Your verse of the year, Philippians 2:13. Para makasunod ka sa Diyos, siya din ang nagbigay niyan sa iyo. So yung basahin? Basahin niyo sa bahay. Ayan. Anong sabi niyan? It is God who works in you to will and to act in order to fulfill His... Grabe naman, Lord. Nganga ka na lang pala. Hindi naman. Kasi baka nga nakanganga ka lang, di ba? Huwag tamad yun. Kukunin na lang ang ubas, hinihintay pang Tama ba yun? Di ba? Ha? Ay, bayabas ba? Ay, ubas sa amin. Bayabas ba yun? Bayabas ba yun? Bakit parang ubas sa amin? Sorry. Taga-ibang bansa po ako. Bayabas ba? Kita nyo ngayon ko na nalaman. Bayabas pala yun. At least hindi kayo nakanganga para bumagsak ang bayabas. Alam niyo po, ang ganda ng verse na to. Kasi every time I serve the Lord, sometimes manghihina ka eh. Pero you will be empowered by this word. I am not saying na ito lang yung but this is one of the empowerment kapag ka nasasabi mong, Lord, ang hirap sumunod, ang hirap gawin. It's a mark of a true worshiper. It is God who works in you. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, it is no longer I who lives, but it is Christ who is in me. Amen. At napakasarap po na nakikita mo, kaya ko pala nagagawa ito. Kasi ang Lord ang nagmumove sa buhay ko. When you recognize God, amen, pag nakikilala mo si Lord, naiintindihan mo, ina-understand mo siya, nalalaman mo kalooban niya, at nalalaman mo rin ano yung hindi niya kalooban. Amen. Minsan, ang lang natin, sign, ito po sign, Lord. Pag hindi nangyari, hindi mo kalooban. Minsan ganyan tayo, hindi nangyari, hindi mo kalooban. Pero iyak ka nang iyak kasi gusto mong mangyari. Amen. Intindihin niyo po ang Diyos sa mga nire-reveal niya sa inyo. Kaya nga pag mayroon kayong gustong ma-achieve, doesn't mean na hindi mo makukuha yan. You ask for God, not only gawin niya, kundi ang i-ask mo kay Lord, give me direction and instruction. Ang gusto kasi nung iba, Lord, basta gawin mo na yon. Yung pang parang magic ang gusto. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nagmamagic. Sa Lord, gusto ko sasakyan yung red. Sports car. Ay, hindi pa kalooban ni Lord pag hindi nabigay kasi blue ang tinanggap mo. Dapat tayo, affirm tayo. And again, uulitin ko po, God, sabi nga doon, hindi humadamot ang Diyos. When you need wisdom, God will give you wisdom. The reason why you are not receiving wisdom because you are not asking wisdom. Ang ina-ask mo, Lord, ikaw ang gumawa nito. Ngayon, baguhin mo yung prayer mo. Lord, paano ko to gagawin? Give me wisdom, direction, instruction. I-lead mo ako sa mga tamang tao. Pati yung puso ko, Lord, sa tamang tao. O yan, pati sa pag-ibig. Hindi yung kung sino una kumatok. Nung pumasok, sabi mo, joke only. Okay. Tingnan natin ang Word of God. You know how King David understand the Lord? Paano niya naunawa ng Diyos? Because of his understanding, he is able to worship Him. 1 Chronicles
29, chapter 10 to 20. Ayan. Okay, basahin nga natin. Paano? Hanggang ano na lang pala, sorry. Hanggang 4 na lang kasi matatapos na tayo. 1 Chronicles 29, verse 20. Basahin po natin. 1, 2, 3. David praised the Lord in the presence of the whole assembly, saying, Praise be to you, Lord, the God of our father Israel, from everlasting. O, kilala niya ang Diyos na from everlasting to everlasting. Next verse. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the lahat ng magagandang salita and the splendor, for everything in heaven and in earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. See how David understand who God is. Amen! Tayo, kilala lang natin. Minsan naintindihan, Lord, alam ko, sasagutin mo yung panalangin ko. Lord, alam ko, iniingatan mo. Pero when you come into a deeper understanding of God, minsan hindi ka nahihingi. Sasabihin mo na lang because you know God allows you to have it. Sabi ng 12. Oh. Sino gusto mayaman? Ano gusto nyo? Payayamanin kayo ng biglaan? Yung nataya kayo sa masus? Na ano ngayon? Ano? Na suspend. Ako na lang gagawa ng patayaan dito. Alam niyo po nung grade 3, ako nagpapaano ako. Yung sa basketball ending, alam niyo yung ending? Nagpapataya ako ng ending. Pagka walang nanalo, akin lahat yan eh. Minsan pagkatatlo na lang yung walang taya, ako na yun. Kinukuha ko na. Panalo na ako no. Pagka walang nanalo yan at walang ano. Pero pag minsan, ano yun, binibili ng mga kaklase ko yung mga ano, may balato pa ako, palagi kang panalo doon. Alam niyo kay Lord, hindi mo kailangang tumaya. Ito maganda kay Lord, hindi mo kailangang maglabas ng kahit ano. Panalo ka na. Ending, the end. Naging manggagancho pa pala ako doon kasi pag minsan may nananalo, di ko sinasabi na yun yung ending. Natayaan pala yun. Minsan meron tayong mga ganong ano yun. But wealth and honor comes from God. Sabi mo sa katabi mo, wealth and honor comes from God. Hindi dahil sa sarili mong galing, dahil malaki sweldo mo. Ako malaki man ang sweldo ko eh. Pero may katabi mo, malaki din sweldo niyan. Yung iba lang, hindi na nila kasi tinatanggap. May ibang nasweldo. Sabi mo sa katabi mo, hindi dahil sa sweldo mo ang kayamanan mo. Yung iba natatakot pag hindi sumweldo. Di mag-resign tayo. Iba natatakot. Bakit ganun tayong mga, hindi ka sumweldo, natatakot ka. Pag magre-resign ka, natatakot ka pa din. Sabi mo, iniingatan ka ng Diyos. Okay, basahin ulit natin. Wealth and honor comes from God. You are the ruler of all things. So if God is the ruler of all things, kapag ni-rule ng Diyos, yung malaking sweldo pumunta dito sa bank account na ito, darating sa iyo. Because God rules all things. Pero alam niyo po, alam din ng Diyos kung sino ang padadalhan niya. Dahil may katabi mo, ikaw kaya yun? Alam ng Diyos sinong tataasan. Hindi dahil mataas ang bigay mo, hindi ganun ang Lord. Hindi niya sinusukat. Again, saan tumitingin ang Diyos? Sa puso. In your hands are strength and power to exalt and give. Grabe, ang ganda.
Ayan po, i-meditate niya, wealth and honor comes from God. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Meron pa ba? Next verse, anak. Now, our God, we give you thanks and praise. So, napakasarap magpuri kay Lord. Hindi ko sinasabing, hindi pa puri yung hallelujah, hallelujah. Pero yung wala kang masabi tungkol kay Lord, puro hallelujah lang. Amen? Dapat nare-recognize mo, na-understand mo. Lord, thank you. Tuwing umaga, hallelujah, riba siya kababahandi. Lord, thank you, my days are filled with victory. Hindi tuwing umaga, iniisip mo na ano kayang pagkakamali ko sa buong maghapon. Hindi ka pa pumapasok. Yung mistake mo na agad ang kinatatakutan mo. Alam, baka sigawan na naman ako ng amo ko. Baliktarin mo. Ikaw naman ang sumigaw. Pag tinawag ka, come here. Sabi mo, yes, sir! Next verse 14. Ayan, sabi niya, but who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you and we have given you only. Ang ganda nito. Lahat ng binabalik natin kay Lord, kanino ba galing yun? Eh, sino nagbigay ng lakas sa atin para magtrabaho at sino nag-open ng opportunity? Hay! Alam nyo, kulang lang sa atin, understanding of who God is. But today, I declare that the Lord are filling you with His understanding. At mauunawaan mo magandang plano niya sa buhay mo. At paakit itong mga salitang ito ay ibinibigay niya sa iyo. And last, number 3. You know, the more you understand God, the more revelation ang binibigay niya sa iyo. Kaya pagka may mga nagpapasalamat ako kay Lord. Yung mga testing challenges and trial, talagang alam mo na ngayon kung hindi mo siya kakalabanin Ima-manage mo lang. Kaya ang tawag sa'yo, manager. Di ba, Mama Neng? Sabi mo sa katabi mo, you're a manager. Number 4. A true worshiper exalted God. Wala kang ibang tinataas sa buhay mo. Sabi ng Psalm 145 verse 1, I will exalt you, my God, my King. I'll praise your name forever and ever. Ang sarap po na naiintindihan natin ang Diyos. Naunawaan mo. When you exalt God, meaning you humble yourselves. Kasi hindi pwedeng dalawa. Tinatas mo ang Diyos, tinatas mo rin yung sarili mo. When you exalt God, you humble yourselves. And God gives grace to the humble. Amen. And the Lord is lifting up also. Binababa ng Diyos ang mga mayabang at itinataas ng Diyos ang mapagkumbaba. Exalting God is a mark of a true worshiper. Kasi yung buhay natin, hindi ikaw ang makilala, kundi ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, dapat may mentoring kami kahapon. Pero nag-absent po ako. Pag absent ko, absent din ang kapatid ko. Pag absent ko, nagpaalam din si Jessica at si Jeremy. Ilan na po kaming absent. Sabi ko, Pastor, absent ka na din. Sabi ni Pastor, hindi ako absent. Absent ka na kasi nakabook ka na. Wala magawa yung pastor. Nag-desert safari po kami kahapon. O sino hindi pa nakapag-desert safari, ibubuko kayo pero bayaran nyo. Nakita ko lang yung kaligayahan ng mga magulang. Ako nga sabi ko, hindi naman ako
Hindi naman ako magulang. Ano lang ako, nanggugulang. Pero yung syempre alam naman natin hindi pwedeng lalabas ka na hindi ka gagastos, di ba? Paglabas mo pa lang ng bahay, may presyo na yun. Teka, saan ba kami pupunta? Di nag-book kami ng desert safari. Sabi ko, ako na mag-book, David ko. Tapos, pagdating doon, ang daming humaharang sa'yo. Ma'am, camel ride, 10 minutes. Biking. Pati ibon may bayad, pipicturean. 15, 15. Maya-maya, pati kabayo. Siyempre, mga bata ito, ang mindset nila, mag-enjoy. Tanungin mo yung katabi mo, ano mindset mo? Mag-enjoy? Pagdating di ba yung desert safari sa baba, upo. Pagdating doon, may sumalubong pa sa amin. Ma'am, VIP, yung nakasofa. Tapos merong mataas na kainan. Sabi nung mga dadagdag pa yung dadagdag ng bayad. Sabi nung dalawa ng magulang. Di ako sakot sa sabi na, amin na ate yung VIP. Sila na daw ang gagastos para malipat kami sa VIP. Sabi ko, sige. Di, punta kami VIP. Di agad yun, 300 agad na dagdag sa amin, 300. Maya-maya paglabas, sabi nung horse. Sabi ng mga bata, we want horse. Sabi ko, how much horse? 30. We want horse. Sabi doon sa mami. Sabi ng mami, libre daw pag kids. Sakay ang mga bata, 2. Yung isip ko, nagkwekwenta na 60 yun, 60 na, ikot lang na ganun. Na 60 yan. Pagbalik ay 60 nga. Maya-maya yung bata, picture, bird, yung bird daw, falcon. This is memory. Sabi sa amin, you cannot go back to your memory. Kung ginagawa pa kami ng kung ano-ano. O, di pa picture yung isa, 15. Sabi ng isang bata, I want bird also, 15 na naman! Pero ano yung sabi ng mga magulang, sabi ng dalawa, sabi nila, ayaw na natin, maging masaya sila. Kaya nga natin, para ma-enjoy nila, So, nakita ko yung heart pala ng magulang. Alam ko maraming magulang dito Yung heart ninyo, kasi nga hindi ako naging magulang sa inyo lang. Sa inyo lang ako naging magulang. Maging masaya yung mga anak. Maging maligaya. At kanina umaga, sabi ng Diyos sa akin, sabi ng, ang pangarap ng mga magulang, maging masaya mga bata, kahit na it will cost you a thing. Kahit na mag-cost yan ng anything, basta maging maligaya sila. Kahit na alam mong may bayad, mas matibang sa'yo yung ma-enjoy nila kesa dun sa ibabayan. Pasalamat tayo, may pambayad tayo. Bayaran niyo ako, ha? Kinuha naman yung resibo, sila daw magbabayad. Wala pa lang nabalik. Pero alam niyo po, sabi ng Diyos sa akin kanina umaga, I am a father. And that's what I want sa inyong mga anak. Kung ma-i-exalt na, maunawa natin ang pagkaama niya. Dito you exalt God because He deserved to be exalted. Ano sabi niya? Ang plano ko sa inyo maging mga anak, maging masaya kayo. Kahit na alam ng Diyos na may kabayaran ang gagawin niya. Ano yun? Ang kaibayan. Ang Panginoong Hesukristo. Kaya ako naiiyak kanina kasi
Sabi ko, Lord, ayoko umiyak kasi nga, last preaching ko po ito ngayon. Next week ulit. Uuwi na po kasi yung mga bata. Uuwi din ako. Okay? Sabi ko, Dan, magbuka ng ticket. Kasi baka akong umiiyak sa airport. At kanina habang nagpupuri sa Diyos, sabi ng Lord sa akin, Psalm 27, I will gaze upon the beauty of the Lord. Alam niyo po, wala na palang ibang mas beautiful pa when you gaze upon the beauty of God, those who see it, na makita mo na sama-sama kayong nagpupuri sa Diyos na iyong buong sambahayan. I praise God. I worship God. Sabi ko, Lord, thank you kasi ako po ang pinakamaingay sa desert safari namin kahapon. Ako nag-enjoy. Sabi ko, malaki bayad ko dito, hayaan niyo ako sumigaw. Kasi nung una, binawala kami sumigaw. Pangalawa ko pong desert safari to. Sabi nung driver, bawal daw sumigaw. Ano? Eh, yung pangalawa, maano pa rin siya, pero ito yung sana namin, sama-sama kami nag-enjoy. Sabi ko nga, bago pa ideklara ni Apostle Gaor, sinabi ko na sa pamilya ko na next time na travel natin, lahat tayo. Kasi ayoko may naiiwan sa family, mahirap. Kaya pinakita ng Lord kung may maiiwan sa family mo sa rapture. Kung dito nga sa pasyalan, ayaw mong may maiiwan. Dapat mas lalong ayaw mong may maiiwan sa rapture. So, babakasyon po ako. Ako maghatid sa mga bata. Ang sabi ng Diyos sa akin, kung natutuwa ka na nakikita mo maligaya kayo dito sa mundo, sabi ng Lord, mas masaya ako bilang tatay. Excited na rin yung our God the Father to be with us. Alam niyo ba yun? Na iniingatan ka ng Diyos hanggang sa huli. Sabi niya, I will take care of you and I will make sure that you are blameless until the end. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. At nakita ko rin kahapon yung privilege. Kapag ka ang Diyos ang inuuna natin, we exalt God in our lives. Di dun sa BIP, ang tuwan-tuwa si Mark. Ate, kung doon tayo sa baba, hindi ako pag nakaupo ako, di na ako makakatayo. Sa VIP, nakaganyan siya doon sa sofa. Unlimited ang barbecue. Nakailang balik ako sa barbecue. Unlimited eh. Pati tea, coffee, hindi pa nagbubukas yung restaurant. Every 30 minutes, bumabalik kami, pwede na po ba? Kasi kami nauna. Kami rin ang huling umuwi. Wala na mga tao doon. Pero yun nga na-enjoy natin. Alam niyo po minsan, di ba yung pag lumagala yung mga bata, di ba, halimbawa, punta kayong Dubai Parks, may bayad yon. Motion Gate, may bayad yon. Tapos sa iba, ano pa yon? Riverland, may iba-ibang bayad yon. Pero sometimes may package. Some packages, may dalawang klase ng package. Some package are discounted package. Meaning, pag kinuha mo yung buong package na yon, makaka-discount ka. Meron namang mga package na babayaran mo talaga ng mahal, pero masusulit mo naman. Alam niyo po, yan ang ibinigay ng Diyos sa atin. When He gave Jesus Christ, He gave us the biggest package ng buhay natin. Masusulit mo lahat kapag ka nasa Diyos ka. Lahat mula sa simula hanggang dulo, masusulit mo, ma-enjoy mo. At hindi ikaw ang gumastos. May gumastos para sa iyo. Walang iba yung kundi ang ating Heavenly Father. Kaya yun po, I will see you next month.
Sabi ng Lord, kahit bumayad ako ng mahal, kahit ibinayad ko ang aking anak, sabi niya, kaya siya bumayad ng mahal, ay dahil mahal niya tayo. Gusto niyo bang malaman ko ano yung engagement ring na 299? Sa Wednesday ko po yan i-discuss. Ngayon, ano opinion niya sa 299? Sa Wednesday natin, typong natin mas tayo. Purihin natin ang Diyos ngayong hapon na ito. Alam niyo, natutunan ko nung dati pa akong nag-worship leader pa ako. I was being trained by the other churches also. And I listened to mga anointed na mga song leaders. When we worship God, as if it is your last worship here. Kasi sa langit, yun naman talagang gagawin natin eh. Kung hindi ka praktisado, ang tanong, pupunta ka kaya doon? At hindi dahil yung yaman o kung ano man. Because God is worthy of true worship. True praise. Na hindi galing sa nguso, kundi galing sa puso. So when we sing this song, make it a prayer. Kung gusto mong lumuhod sa Kanya, give Him respect, give Him reverence. Yung iba ayaw pang madumihan ng tuhod. But if that is what the Holy Spirit is telling you, do it. Because that is, sabi ko, Lord, pagdating mo, siguro. Alam niyo po, di ba may mga drill tayo ng ano yun, fire sa mga office natin. So, minsan pag nagdi-drill, yung mga kasama ko nakakapagdala pa ng bag at saka ng cellphone. Pero sabi ko, Lord, pag dumating ka na pala, wala ka nang ibang hahanapin bitbiting. Hindi luluhod ka na lang talaga. Purihin mo siya. You will be amazed at the beauty of God. Yung matagal na naglolong sa'yo, matagal na nagnanais na makapiling ka, you will be reunited. So give Him the best worship. Serve Him as if lahat ng nabibigay mo sa Kanya, lakas, talino, pera, ay galing sa Kanya. Kawitan natin sa Lord, hallelujah. Pati yung mga na-enjoy mo, galing sa Diyos. Give Him the best worship today.